Nakaranas ka na ba ng sandaling ang bawat segundo ay nagtatagal ng isang siglo? Na parang may aninong laging nakamasid sa'yo sa dilim. Ganito ang pakiramdam ko ng gabing iyon. Isang gabi na magbabago ng buhay ko magpakailanman. Inip na inip ako ng gabing iyon. Hindi ako makatulog. Wala akong makachat at kahit meron man, ayaw ko naman silang kausap. Sinubukan kong mag-play ng kanta na nakasave sa cellphone ko pero hindi rin umubra. 10:00 na ng gabi pero hindi pa rin ako dinadalaw ng antok. Mag-isa lang ako sa bahay ng gabing iyon. Wala ang mga ka-share at kasama ko sa bahay. 6 kaming nag-bed space sa isang bahay na puro babae. Nag-night swimming ang mga kaibigan ko at hindi ako sumama. Hindi naman sa KJ ako, pero alam ko na hindi rin ako mag-e-enjoy. Mahirap talaga kapag may menstrual period. Hindi na lang ako sumama dahil baka magkulay pula pa ang tubig. Naisip ko na lang na mag-Facebook habang nagpapaantok. Pa-scroll-scroll ako hanggang sa natigil ang kamay ko sa paggalaw at mabasa ang isang post. Sinong naiinip dyan? May GC kami, sali na kayo, pagbabasa ko. Agad na nag-PM ako sa nag-post tungkol sa GC. Pwede na rin sigurong pampalipas oras at pampatulog. Mabilis naman akong nakasali. Napansin ko agad ang kakaibang pangalan ng grupo. RIP. Medyo weird pero hindi ko na lang tinanong kung bakit iyon ang napiling pangalan. Mukhang masaya naman sa GC na nasalihan ko. Welcome ako sa mga members kahit bago pa lang. Mukhang interesado sa akin ang lahat. Hindi ko na malayan na 12:30 na pala ng madaling araw. Kaya nag-decide akong matulog na. Nang sumunod na gabi, muling inubos ko ang oras sa sinalihan kong GC. Masaya ako habang nakikipagkwentuhan sa ibang members ng group. Makukulit sila at talagang napapatawa ako kahit mag-isa lang ako. Guys, video call tayo. Yaya ko sa mga kagrupo. Wag na, next time na lang. Sagot ng isang member. Nang hinayang ako pero naisip ko na mas tama nga siguro na wag na muna makipag-video call para may pagka-mysterious ang dating. Ilang araw ang lumipas at patuloy ako sa pakikipag-chat sa group. Napapansin na tuloy ng mga kasama ko sa bahay ang pagtawa ko habang nagtatype sa cellphone. Isa sa mga kasama ko sa bahay na si Belle ang na-curious sa pinagkakaabalahan ko. Uy, ano ba yung tinatawanan mo lagi dyan? Video ba yan? Takang tanong ni Belle sabay lapit sa akin. GC to. Sali kita dito, gusto mo? Masiglang sagot ko. Sige nga, isali mo ako dyan. Siguraduhin mo na ganyan din kalakas ang tawa ko sa'yo ha, pangaasar ni Belle. Ilang minuto pa ang lumipas, hindi ko ma-add si Belle sa aming group chat. Bakit kaya ganun? Ayaw sa'yo eh. May balat ka ata sa puwet, tumatawang pangaasar ko kay Belle. Ha 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 ha. Bakit mo alam yon? Ganting biro ni Belle. Ano ba name ng GC ninyo? Tanong pa nito. RIP. Weird nga eh. Di ba pang patay yon? Yun ang nakikita ko sa mga nicho o puntod sa sementeryo. Nagtatakang tanong ko. Hala, nakakatakot naman yan. Umalis ka na dyan sa GC na yan. Kinikilabutan ako sa'yo eh. Natatakot na sagot ni Belle. Alam mo naman sa panahon ngayon, mas weird mas patok sa masa. Tanging naisagot ko na lang. Hindi na nagtanong pa si Belle tungkol sa GC. Natakot talaga ito. Hindi niya maintindihan pero kinikilabutan siya kapag naaalala niya ang name ng group na sinalihan ko. Ilang linggo pa ang lumipas, laging napupuyat ako dahil sa GC. Halos inuumaga na ako sa pakikipag-chat at malaki na ang pinayat ko dahil nakakalimutan ko ng kumain. Sa umaga, may trabaho ako bilang sales lady sa Unisilver Shop, kaya't sa gabi lang ako may time sa GC at pakikipag-chat. Hindi nakaligtas sa mga kasama ko sa bahay ang pagpupuyat ko at pagpapabaya sa kalusugan. Hindi na nakatiis si Belle kaya kinausap na niya ako. Hana, hindi naman sa nakikialam ako, pero nababahala na ako sa'yo. Tingnan mo ang laki na ng eye bag mo, tapos ang payat mo na. Nag-aalalang puna ni Belle. Parang hindi naman. Siguro namayat lang ako ng konti. Wala kasi akong gana kumain ngayon. Pabor pa nga sa akin eh, nagda-diet kasi ako. Pagbibiro ko pa. Tigilan mo na yung GC na yan. Mula nang sumali ka dyan, wala ka ng maayos na tulog at kain, pangungumbinsi ni Belle. Huwag ka mag-alala, ayos pa naman ako. Titigil ako kapag hindi ko na kaya.
Tingnan mo nga at nakakapasok pa ako sa trabaho pagmamalaki ko pa. Mag-iisang buwan nang kasali ako sa GC. Halos lahat ng mga kaibigan at kakilala ko ay nagulat sa biglang pagpayat ko. Kahit ang balat ko ay naging maputla na dahil sa kakulangan sa tulog. Madalas na akong tulala sa trabaho at matamlay kumilos, ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin ako sa pagpupuyat. Isang gabi, video call na tayo, yaya ng isa sa mga admin ng group. Sige guys, excited na ako. Masayang reply ko at pinindot ko ang switch ng ilaw sa room upang lumiwanag. Bakit ang dilim? Takang tanong ko. Wala akong makita sa screen ng cellphone ko kundi itim. Nagsisimula na ang tawag ngunit wala pa rin akong makita. Kamusta ka, Hana? Sagot ng malalim na boses. Sinong nagsalita? Medyo kinakabahan na ako. Nakakatakot ang boses na narinig ko. Parang galing sa ilalim ng lupa. Sino pa edi ako? Sagot ng boses na nanggagaling sa cellphone. Parang tanga, hindi nakakatuwa. Pinagtitripan ninyo ko. Naiinis na sagot ko, pero nanginginig na ang kamay ko na nakahawak sa cellphone. Bakit ka maiinis eh? Di ba tuwang-tuwa ka nakachat mo ako? Sagot ng boses at humalakhak pa ito. Pakatapos ay nagkaroon ng hugis ang screen. Unti-unting lumitaw ang isang imahe. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ang kumpletong hugis sa screen. Agad na binato ko ang aking cellphone sa sobrang takot. Hindi ako maaaring magkamali sa nakita ko, isang nilalang na nakaitim mula ulo hanggang paa ngunit walang mukha. Hanggang kalahati lang ng katawan nito ang nakikita sa screen at may hawak itong parang mahabang tungkod ngunit karit ang dulo. Isang nilalang na akala ko ay sa pelikula lang makikita ngunit heto at kausap ko. Walang iba kundi si kamatayan. Walang tigil sa pagtawa ang nilalang sa cellphone ko. Takot na tinakluban ko ang aking tenga upang hindi marinig ang halakhak ni kamatayan. Hindi makapaniwala ako na ang GC na sinalihan ay may sa demonyo at nakipagkomunikasyon ako dito. Kaya pala parang hinihipnotismo ako na magpuyat sa GC ay dahil may kung anong nilalang ang nagdidikta sa akin. Nasa labas ng kwarto ang mga kasama ko sa bahay at nanonood ng TV sa sala. Nagulat ang lahat nang marinig ang malakas na pagsara ng pinto ng kwarto at ang pagsigaw ko. Humihingi ako ng tulong sa kanila. Nag-on at off ang ilaw sa loob ng kwarto. Bumubukas sara din ang bintana at pumasok ang malamig na hangin. Patuloy pa rin ang nakakakilabot na pagtawa ni kamatayan. Nakasiksik ako sa sulok ng kama. Sobra ang takot na nararamdaman ko. Ilang sandali pa, isang itim na usok ang nakita kong lumabas mula sa cellphone. Nagkaroon ito ng hugis. Nakita ko ang kabuuan ni kamatayan. Nagkalutang ito sa hangin at may hawak na parang mahabang karit. Wala pa rin itong tigil sa pagtawa. Nanigas ang buong katawan ko nang makitang palapit ito sa akin. Nagkagulo ang mga kaibigan ko. Mula sa sala ay naririnig nila ang pagsigaw ko at ang nakakatakot na pagtawa ng kung anong nilalang. Guys, tulungan natin si Hana. Huwag tayong matakot. Sigaw ni Belle sa mga kasama. Kapit kamay ang lahat at nagdadasal na binuksan nila ang kwarto kung saan nandoon ako. Nagulat sila sa nakita. Nasa harapan ko si kamatayan at sa labis na pagkabigla kung kaya nagtakbuhan ang mga babae maliban kay Belle. Sa ngalan ng Panginoong Hesukristo at Diyos Amang nasa langit, inuutusan kitang umalis at lisanin ng lugar na ito. Tigilan mo ang aking kaibigan at huwag ka nang babalik pa. Sigaw ni Belle habang nakataas ang kanang kamay at buong tapang na hinarap si kamatayan. Paulit-ulit niyang sinigaw ang mga katagang iyon hanggang sa parang nabibingi ang nilalang at sumigaw ito na parang may iniinda sa katawan. Pangahas ka ha! Huling sigaw ni kamatayan at unti-unti itong naglaho na parang usok. Tumigil sa paggalaw ang bintana at naging maayos na din ang ilaw sa kwarto. Patakbong yumakap ako kay Belle, umiiyak at takot na takot. Kaya pala iba ang pakiramdam ko sa GC na yan, kinikilabutan talaga ako. Burahin mo na yan ha at kung maaari, bumili ka na lang ng bagong cellphone para makasigurado, payo ni Belle sa akin. Sama-samang natulog sa kwarto ang 6 na babae, nagdasal muna sila at pinagpray ang kaligtasan ko. Kinabukasan, sinamahan ako ni Belle sa simbahan
upang humingi ng gabay at pagpapasalamat na rin sa Diyos. Bumili din kami ng prutas at gulay upang manumbalik ang dating sigla at kalusugan ko. Malaki ang pagpapasalamat ko kay Belle dahil bukod sa pinatunayan nito na matalik niya akong kaibigan, sinalba pa niya ang buhay ko sa group chat na demonyo ang may gawa. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Scare Tales para sa higit pang nakakakilabot na kwento. Matamis na panaginip kung makakatulog ka pa.